Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon si Congresswoman Stella Kimbo. Pagkatapos ng halos isang linggo na pananahimik, pagtago-tago sa media, ngayon, umamin na siya na mayroong blankong space sa BICAM report. Ibig sabihin, hindi nagsisinungaling si PRRD, si Congressman Okungab at Atty. Vic Rodriguez. Ngayon, nagpapaliwanag ang kongresista. Ang tanong, pinapaniwalaan pa ba siya ng taong bayan? Okay? Pwede kang magpaliwanag kasi sabi niya, wala daw irregularity yun. Pwede daw yun. Allowed daw ang mga technical staff to make fill in the blanks, correction. Tanong, taong bayan, naniniwala ba kayo sa sinasabi paliwanag ni Congresswoman Castro? Okay, ito, panoorin natin, pakinggan natin itong balita ng GMA Integrity News. Tapos, babasahin natin ang mga comments tungkol dito. Nako, kawawa si Congresswoman Kimbo. I don't know kung nakakatulog pa ba siya ng mahimbing dahil sa kontrobersya na ito. House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa inamin ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Giit pa niya, kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si John Hanaanda. Totoong may mga blanko sa BICAM report ng 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo, acting chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM at ni-ratify ng ganap. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago pa pirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa pondo batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity. Anong ministerial na lamang, calculator na lang daw? Blanco nga eh. Blank. Ang mga amounts involved, billions. Tapos, ministerial lang. Grabe naman. Oy. Nakakatawa. Anong tingin nila sa Pilipino? Di ba ito, pang-iinsulto sa intelligence ng mga Pilipino? I don't know. I-comment ninyo. Ministerial lang daw eh. Tukoy na daw yung mga appropriations. Wala na. Decided na. Sinong nag-decide? Kasi blank eh. Millions or billions ang nag-decide, di ba yung technical staff? Ay, grabe talaga. Nakakalula, unbelievable na ganito na ang reasoning ng ating mga lawmakers ngayon. Hindi na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Pero tanong ng media kay Kimbo, Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga Yun! There are some. Considered, ang galing naman itong media na ito. Considered typographical errors ba ang pag-fill in the blanks ng budget? Typographical ba yon? Patay. Ay, nakakatawa. Ang typographical, yung nagkabaling spelling. Di ba? Yan ang typographical.
paano naging typographical error yung blankong amount na i-fill in the blanks mo yung amount. So, yung ganyang paliwanag, I don't know kung maniniwala pa bang taong bayan. Magbasa tayo sa mga comments mamaya. There are some typographical error. Dahil yung iba doon ay Wala. Palusot. kita naman eh. Technical sa omnibus Yes. po. I-allow yung paglagay ng numbers, kumbaga, Yes. error, Yes. And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevent po is the printed version. Sabi ni Kimbo, wala Malayo yun. Yung magkaiba kasi BICAM report, yun po ang basihan ng enroll bill. Hindi ka makakagawa ng enroll bill kung walang BICAM report na pinirmahan ng mga members ng BICAM. Yung problema is blanco yung amounts, millions, billions. So ang tanong, sino ang nag-fill up? Sino ang nag-authorize noon? Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, that's falsification of legislative documents. Hindi po typographical error po yun, Madam Chair. wala naman ng blanco ang 2025 budget nang maging enrolled bill na ito. Kaya giit niya, It is legal, it is fully enforceable. Yes! Wala nang blank item sa bill, wala nang blank item sa pinirmahan, yung naging GAA. Ang tanong ng taong bayan, Madam Chair, is sino yung nag-fill in the blanks? Sinong nag-authorize noon? Technical staff. Legal ba yun? Katanggap-tanggap ba yun? Yun ang tanong. Anyway, napakagaling yung reporter na yun na nagtanong na typographical error ba yun pag fill in the blanks? Huwag niyo pong insultuhin naman ang intelligence ng mga Pilipinos. But anyway, nasa taong bayan na yan. Okay, mga comments. Magbasa tayo sa mga comments, ano? Lahat ng comments na nabasa ko is negative kay Congresswoman Kimbo. Sabi, Estrella Nala, ipasa na agad ang death penalties para sa mga magnanakaw na nasa gobyerno. Okiko, nakapag-isip na nang sasabihin may anomalya talaga dyan, naghahanap na lang kayo kung papaano nyo ilulusot. Francis, PRRD was right. Who is lying and who fill up the blanks? Romeo Palak, sabi ng ilang senador, walang blank item. Tapos ngayon, sabi mo na meron. Galing nyo talaga magsinungaling. Billy Almighty, sampahan ng kaso ang lahat na pumirma at yung technical staff na nakialam sa national budget para hindi na makahawak ng pwesto sa gobyerno kahit kailan. Maki Thor, sabi niya, blanco or not, ang endpoint better present the whole BICAM report and GAA to the public. Ipepanya San Diego, valid pa rin, naubos na pera ng taong bayan. Ruel Fantilanan, 1 week ka bago nakasagot, tapos yun lang pala. Di nga, ba't ka umiwas noon? Ito script nyo. Again, lahat ng comments negative para kay Congresswoman Stella Kimbo. Taong bayan hindi na naniniwala sa kanya. I don't know kung nakakatulog pa ba siya ng mahimbing. Okay, salamat sa inyong panonood sa ating channel. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyong panonood. Itinutulong natin ito sa Talaandig Tribe ng Bukidnon. Tumutulong tayo sa pagpapatayo ng kanilang mga bahay, either repair sa bahay o patayo ng bagong bahay. Plus livelihood project, Lakatan nga Saging. Panoorin nyo ang video na ito sa Lakatan Project. Sige mga kaibigan, ito po si Ikeng ating bisitahin po, nag-aabono ng kanyang saging lakatan. At ito po ating interviewon. Ikeng, nag-aabono po kayo ng saging lakatan.
Ilan po sa isang buwan, ilan po makaabuno? 2. Kadua sa isang buwan, kadalawang mag-abuno. Abuno isa ka buwan. Oo. Ilan na po na tinanim ninyo na saging lakatan? Kuan eh. Mga kapini 100. Oo, lahat. Oh. Ilan na po kabulan sa pagtanim? Pagpamula pila po. Na kuan gid ni. Nga 6 ka bulan. Ay, 6 na po na buwan sa pagtatanim. Oh. Ilan po na bulan mamunga po ang iyong saging? Mga onyo na ka na gid mong Hunyo, Hunyo. mamunga na siya. Oh. Ay, sige. Dahil ito sa sige gabuno, mataba ang inyong saging. Tambokin na ug sige mo bunoy gyud. Oo. Dahil sa padayon sa pagpananim ng saging lakatan, ano po ang masasabi mo, Iking? Magpasalamat gyud ko kay Ma'am Teresa Tanyag kay nagpadayon sa suporta sa abono. Oo. Aron magtambok po ning among mga lakatan. Oo. Kay mo ni makatag sa among punuboy agyod ug mangunod ni arang-arang ug mangunod ni kay Oo. Nanay naa pangabuyan. may insakto nga presyo gyud. Oo. Tagpila nga yung saging ano ito. Ilan na po ang presyo ng saging lakatan na sa 1 kilo? Kung kuan di magpareha na ay di qualify man na ay tag 25, 30, 40. 40 ang mahal. Oh, mahal gyud 40 na gyud ang mahal. So, maibenta na doon din sa Malipay sa dinhe sa iyong bahay. Makabaligyan din timo. Oh, dirira. Diri ra kuhaon. Oh. Okay. Po. Sige. Atong kanong gyud ang kuno, tambok na kayo ang mga tinanong nga saging. Salamat sa Ginoo. Mga dagko na kayo nga mga saging. Mga lakatan. Pa ko pa nang kami ni dampay ka kuan dum sa tabay. Kilo mo ni. So, pila ni kapunuan? Kapin ni 100. Kapin 100. Oh, So, dako-dako na gyud ni og marbis na. dako-dako na gid ni. Sige. So, salamat.